hello, Jolly, at kasama natin ngayon a woman of substance, pride and joy ng the late great FPJ, my good friend, Mary Grace. Hi! Thank you, Doc. Merry Christmas! Merry Christmas. Hindi biro ang pamilyang kinalakihan ni Mary Grace Bolia Manzares dahil isa lang namang hari at reyna ng pelikulang Pilipino ang kanyang mga magulang na sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Ngunit sa kabila nito ay mas pinili ni Grace ang tahimik na buhay sa Amerika kasama ang kanyang asawa at mga anak. Pero dahil sa isang pangyayari ay kinailangan niyang bumalik ng bansa. And of course, commemoration ng 7th death anniversary ng dad mo. How does it feel na talagang until now, dinadagsa pa rin ng mga tao? Yan na nga, alam mo, taon-taon talaga yan. Hindi sila nagsasawang pumunta dito. Pero now kasi, may bagong energy. Di ba? Yung feeling mo na things are finally unfolding. There's that excitement. And we are thankful that the wheels of justice are finally turning. At bilang anak ay isang laban ang nais ipagpatuloy ni Grace. Nabanggit mo na, Mary Grace, yan, na talagang dapat ideklara na 14th president ang dad mo. Ipupush mo lang family niyo na talaga dapat may official recognition, yung may rights and all? Hindi, ganito yon. Siyempre, hindi mo maaalis sa amin dahil pamilya, no? Gusto namin sana yon. Dapat lang. Pero para sa akin, ang mahalaga rin na iwasto din yung kasaysayan, katulad nga ano. Kasi parang mahirap yung palagi na lang haka-haka, di ba? Oral tradition lang. Oo, parang ganon. So parang sa akin, hindi ko kasi alam ko sa batas mahirap na mangyari yan. Dahil nawala na yung mga ebidensya and COMELEC cannot proclaim, no? But in Congress, they can recognize, or I don't know what other body can recognize, extraordinary circumstances. And this certainly counts for that. Kasi diba, if you cheat, even in sports, if you cheat, you're out, you're disqualified. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, ay marami na ang nagbago sa dati ay tahimik na buhay ni Grace. Isa na rito ang napakalaking responsibilidad na naiatas sa kanya, ang pagiging tagapamuno ng Movie and Television Review and Classification Board o ng MTRCB. Sa MTRCB, Mary, hindi ka ba nahihirapan? Kasi syempre kaibigan mo yung mga producers, yung pagbalanse, wala bang nagtatampo sa'yo sa mga ratings na binibigay niyo sa MTRCB? Siyempre, mahirap yun, no? Dahil it's sometimes difficult to reject a friend for like certain requests, pero we're doing it very transparently. And naintindihan naman nila kasi sabi ko, ang pananagutan natin, hindi lamang sa batas, ang pananagutan natin, mga viewers. May mga gusto ka pa bang baguhin sa industry? Actually, not naman as MTRCB chief, but as an advocacy also. Gusto ko sana na yung mga child actors magkaroon ng trust fund, na official trust fund. Kasi para naman when they reach the age of maturity. They'll know where their money went. Oo, di ba? Pwede lang nilang gamitin for health and education reasons and when they're 21 years old. So, we're going to try to push for this with the DSWD and the DOLE next year. Ikaw, Grace, someday, do you see yourself being president of the Philippines? Kung baka itutuloy mo yung hindi nagawa ng dad mo. Why not after MTRCB chief, malay mo? Somewhere down the road. Hindi, ganito lang yun, Dolly, okay? Di ba? We're friends naman ever since we were young. Pero ito, ang mundo na kinagisnan natin ay showbiz. So kahit papano, ito yung mundo ng ating mga magulang sa trabaho mo ngayon at sa trabaho ko. Parang sa mga trabaho natin ngayon, nakakapagbigay tayo ng tulong kahit papano sa industriya na minahal din natin. Bata pa lamang si Grace ay nakitaan na siya ng pagmamahal at pagmamalasakit sa industriyang kanyang kinagisnan. Kaya naman hindi na katakataka ang pagpapahalagang kanyang ibinibigay sa showbiz. Pero higit sa mga intriga at kontrobersyang hatid ng kanyang pagiging MTRCB chief, ay matapang ding hinarap ni Grace ang mga issue sa loob ng kanilang pamilya. Kamusta na kayo ng mga kapatid mo, si Lovie and si Ronald? I heard ang ganda nung chikahan nyo ni Lovie doon sa Metro Manila Film Fest press con. Magiging daan ba to na magiging close kayo ulit yung pagpasok nyo pareho sa showbiz kasi you're the MTRCB chief? Hindi, ganito lang naman yon. Kasi actually hindi ko nakilala si Lovie until when my dad died. No? Doon lang kami nakita for the first time. And then after the wake of my dad, nakita ko na siya 5 years later. Kasi naman, I'm like 2 decades older than her. So we really don't have much in common, plus we didn't grow up together. But what we have in common, I'm sure, is our longing and love for FPJ. So even if we don't see each other at di kami nag-uusap, pag nakikita kami, meron ng pagkakaintindihan ng respeto. Diba? So nung nagkita nga kami kahapon sa MMFF, diba? Parang, hi, kala mo naman talagang long lost friends. Oo, diba? I guess it's a natural feeling when you know
na pareho kayong may mga bagay na pinagdaanan pareho. But given a chance, Grace, magiging close kaya kayo ni Lovie, mga girl bonding, despite the age gap, or magkaiba kayong mundo? Well, unang-una ibang henerasyon namin. So tama ka doon. Kahit papano ay may balakid yun yung edad. Pero ang masasabi ko lang, nandito ako kung kailangan niya ng ate advice. Hindi ko masasabing expert din ako, pero nandito ako kung kailangan niya akong kausapin. At ako naman, naniniwala ko kung ano man landas ang kanyang tinatak ngayon, yan ay sarili niyang desisyon at hinahanap rin niya ang sarili niyang identity. How's your mom now? My mom? Oo. She's Kung wala okay siya naman. dito, we miss her here. Well, she usually comes here the wee hours of the morning. But my mom is happy now. She's starting a new project. Work keeps her, I guess, keeps her less sad. No? Kasi pag busy ka, barkada and showbiz. Your message for your dad, I'm sure he's here, his spirit is here. Well, my message for my dad, it's kind of strange to talk to him this way, but I always talk to him, pa, kung nasan ka man, sana pagpatuloy mo akong ipagdasal, nabigyan ng gabay ng lakas, na ipaglaban yung kung anong tama, di ba? At saka, na sana wag akong magkakamali. Dahil ang hirap talaga, hindi man tayo perfecto, pero sa pagdadasal, I know, pag meron akong problema, minsan pinipikit ko lang ang matong ko at pa, please help me. Parang may pagkakaiba talaga yan. Even in his absence, you feel his presence, diba? All the more. Yes, I'm sure feel ko yan kay mommy. You feel your mom's presence too, right? I'm sure your dad is very proud of you. Thank you, Mary Grace. And keep on continuing the legacy of FPJ. Dali, makabuluhan ang Yes, panayam. nakaka-touch dahil doon talaga mismo sa harap ng punto ni Oo. FPJ on yung death anniversary At saka kung meron mang isang personalidad, Rufa, di ba, Zorel, na napakagandang magtawid ng kanyang opinion at saloobin, si Mary Grace yun. Napaka-diplomatic. Masyado. Eh, napakaganda marespeto. nung gesture niya na pinakita ni Grace na siyang humila mismo kay Lovie para makasama yung sa isang picture sa MNFF, Oo. di ba? Ganda yun, grabe yun. At ikaw, Tsaka ano? proud siya dahil hanggang ngayon meron pa rin panday. Oh, Paulit-ulit, oo. patuloy na tumatakbo kahit wala na ang papa niya, Correct. di ba? Nandyan pa rin ang panday. At hindi mawawala At yun. nandun din si Erap dun, nung anniversary. Tara, punong-puno yung Nagpunta punto. na. At In ang full daming mga force. fans, ano? Grabe. Akala mo Solid. premiere night. Ba't parang tulala ka, Zoren? Hindi, kasi i-intro ko na si Mr. Fu na Ang panday. pamimigay din sa ating mga press people. Nakahanda na! Nakahanda na! Hindi, parang target ako rito ng press. Oh. Dahil dyan, nag-fly kami sa Rizal para umattend ng Pidol's Golf Tournament. Nakibeso-beso ako sa mga celebrity golfers. O, alika na. Yan ang ating paparatsyada. Watch this. Dahil love natin ang comedy king na si Dolphy, andito ako sa Pidol's Golf Tournament. Ang taray! Makikigolf ako kasama ng mga celebrities. O, di ba? Let's go! I love this! Halika! Puntahan na natin yung mga celebrities na yan. Tingnan natin kung nakapaghanda sila. Dahil ako, handang-handa na. O, di ba? Let's go! Mag-golf na tayo! Woo! Singit mo ba ang pag-golf kahit nasa opisina ko, nagtatrabaho ka? Pwede ba natin sabihin yun? Baka mahuli tayo nito ha. Baka masasante ako. Pero oo, syempre ginagawa natin pag paminsan-minsan. Tingnan natin to ha, may lumalafang. Kamusta naman po yung halo-halo? Masarap, malamig. Ang init sa labas eh. Pang ilang halo-halo nila po yan? First pa lang. Enjoy the halo-halo. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Songs yan. Ayan, halo-halo. Bakit ka naman nag-golf? Natural regression eh. Basketball, tapos magte-tennis ka ng konti, tapos pag hindi ka pa rin makatennis, doon na sa bolang hindi gumagalaw, golf na lang. Ay, okay ba ka dyan sa mga bolang hindi gumagalaw? Tayo inisip mo na. Bakit ka naman nag-orange sa golf na ito? Hindi, wala lang kasi sa payat punto para makita nila ako. Baka mahampas ka gano'n? Mapagkamalan akong golf club. Pang
mayaman talaga to event na ito kasi kanina na-interview ko si Jason Webb. That's my brother. Your brother is not a pig. Nandyan yan, nagkita nga kami. O anong reaksyon niya na nakita kanya? Binati ko, kumusta tol? Ano sabi sa'yo? Tinawag ko siyang tol kasi ang tangkad niya Uy, parang gusto ko pa maglaro. Asan yung mga artista? Para iniiwasan ako. Para ako lang mag-isa dito. Eto na lang. Pwede kaya ako mag-swimming? Tanong ko lang, ano masasabi niyo sa mga taong maiinit sa inyo? Manay, sana sa susunod natin pagkikita, dito natin na gawin yung ating mga, alam mo yun, yung husay mo sa sa mga intriga, husay ko naman sa pagganta, daanin natin sa golf. Try mo na ba mag-golf na naka-high heels? Gusto ko matry. Try natin. Try natin yun. Mga 6 inches. Ano message nyo kay Tito Dolphy dahil siya talaga nagpa-golf sa atin? Well, we love you, Tito Dolphy. Yun lang. I love you din daw po. Ikaw ba saan tribo ka ba galing? Quezon Tribe? Meron bang anting-anting o gimat ang Quezon Tribe? Wala naman, dinadaan lang namin sa ngiti. At talagang magnetic smile. Yan, actually yan, nakuha namin lahat yan sa tatay namin, yan na namanan namin. Bongga! Ang galing ko na! Diba? Palong-palo at panalong-panalo ang paparatsyada natin ngayon. Nakashoot okay! Ito ang inyong Mr. Fu para sa Paparazzi Showbiz Exposed. At yan nga po ang paparatsyada. Sige pa, gusto ko pa maglaro kasi ang lawak ng lupain ko. Akin na ito. Ayan po, isa pa. Next take, entries and controversies. Kilalanin ng mga dekalibre at dekalidad na pelikulang maglalaban-laban sa 37th Metro Manila Film Festival. May mga intriga rin kayang namamagitan sa mga producers at artistang kasama dito. Alin kaya rito magiging Best Picture at Box Office Hit? Quick change! Carla Abellana, ipinaliwanag ang mga naging iba-ibang pagbabago sa career at image niya. Agree kaya dito ang kanyang long-time boyfriend na si Jeff Eigenman. Abangan!